Despite dun sa nangyayaring oil crisis, alam naman natin nagtaasan lahat. So sa amin po sa Pamanang Water, kasama po ang water district, wala pong pagtaas ng singil. So kagaya po ng nangyayari ngayon, ayaw po naming maging sanhi din kami nung kahirapan ng mga ng mga customer natin. So far po wala tayong nakikitang pagtaas ng singil sa tubig. Although po talagang mabigat din po yung nangyayaring ito, hangga't kaya po namin pipilitin po namin i-maintain yung water rates natin. Ngayon po, the same pa rin. Nasa 203 po yung binabayaran nating minimum dito sa Dagupan. So parehas lang po, same pa rin, walang pagbaba. Minimum po yun, minimum na 10 cubic. Depende po sa konsumo nila, minsan po kasi iba-iba yung consumption. Pag marami sa bahay, mas malaki yung konsumo. Pagka mas maliit ang membro or hindi ganun kadami yung paggamit sa tubig, mostly po minimum lang yung ginagamit nila. So 203 lang po yung binabayaran nila dito sa atin. Actually po, hindi natin masasabing pagtaas yung ginawa natin, kasi bat lang po yun. Alam naman po natin pagka any private company po are subject to VAT, meaning pumupunta po sa gobyerno yun, hindi naman sa kumpanya. So yun lang po yun, yung 12% VAT na tinatawag natin. Kasi po kahit bumili tayo sa kung saan man, may kasama pong VAT talaga yan, 12% VAT. So ganun din po sa atin. Yun lang po yung na-add dati sa rate ng tubig natin. Kaya po sa 203 pesos na minimum, kasama na po yung VAT doon. Yes. 2021 po, doon natin in-implement yung VAT. Actually, yung pong 1 year nun, sinolder ng Pamana. So, after 1 year po, doon natin in-implement yung VAT, which is required by law naman, na kailangan po talaga we have to pay yung 12% VAT. At ibibigay po natin yun sa i-remit lang po natin yun sa gobyerno. Po ngayon po talagang nararanasan natin yung sobrang init, and automatic po pagka mainit, mas malaki yung magiging konsumo natin because palagi tayong gumagamit ng tubig sa panligo, sa pagdilig ng halaman, minsan paghugas ng sasakyan, So historically po, yung summer talaga, ito yung pinakamalakas na demand pagdating sa water, sa tubig. Kaya inaasahan po natin na medyo tataas po yung konsumo ng ating mga customers etong summer season ito. Hindi po, ito po yung maganda dahil po sa improvement na ginagawa natin ngayon bilang Pamana at yung water district. In-ensure po namin na lahat po ng yung available po na supply maibigay natin sa ating mga customer, Katulad nga po ngayon, gawin ko pong is yung Barangay Carael. Dahil po gumawa tayo ng isang pumping station doon. Last year, talagang mahirap po yung tubig doon. Pero ngayon po, kahit paano naibsan natin yung kahirapan sa tubig sa ating mga kabarangay sa Barangay Carael and other area po dito sa Dagupan City. In fact, isa pong gagawin nating bagong source niyan, bagong deep well, is dito sa may Lasip Grande. Kasi sa base po sa pag-aaral namin, dito po nagkakaroon talaga ng konting low pressure ng tubig, especially sa umaga. So yun po yung gusto nating solusyonan ngayon. Kaya isa pong additional source ang gagawin natin doon para po mas lalong mag-improve pa yung yung water availability natin dito sa Dagupan City. Ngayon po, meron tayong total na 25 na pumping station. So yun po yung nagsusupply sa kabuuan ng Dagupan City. Of course, sa tulong din ng city government,
nagagawa po natin na i-improve itong supply natin dito sa Dagupan City. Opo, tinitiyak po natin na hindi po tayo makakaranas ng pagkawala ng tubig. Maliban lang po kung talagang may mga pumps na magbe-breakdown, pero wag naman sana. Yun lang po yung tinitingnan natin na pwedeng magkaroon ng temporary water interruption kung may nasisira at kailangan pong i-repair. Pero we are monitoring po yung proper maintenance ng ating mga pumping stations para at least po